Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapunto sa nakaantabay dyan sa ating live dito lamang sa Straight to the Point. Straight to the point! At sa araw na ito may tatalakayin po tayo. Straight to the point! Live on the spot! On the spot! Okay, at tatalakayin itong dalawang ito. Mayroon, ito pala, ito ba naman yun? Ito, no? Nag-post kasi ang mga Sabadista na ang ating pare ay kanila ikinukumpara sa kanilang pastor. Okay? So, dahil kanilang kinukumpara, kukuha tayo nung binasa nung pare. Wait lang ha. Ito, yung 1611 King James Version. Yan. Nung kahapon, meron akong ni kinatikize na GIL member. Sabi ko sa kanya, alam mo, sister, kaming mga CFD, pinagbibintangan kami na tinatamper daw namin ng Bibliang ito, King James Version 1611. Kasi sa kanila kasi, walang mababasa na Catholic. Samantalang dito, merong Catholic. So, pakitingin nga kung at examine mo nga kung tampered ba. Talagang kinursiksamin talaga niya yung yung bawat anggulo. Tinanong niya ako, saan mo ba ito in order? Sabi ko, pina-order ko yan doon sa Amazon. Sa amazon.com yung online na na nagbebenta ng mga cloth. So doon ko yan pina-order. Ito, may kopya na ako ng 1611 King James Version. Sabi ko sa kanya, double check mo kung mayroon bang tampering dyan na nangyari. So, dinouble check naman ng ating bisita kahapon na isang JIL member. At based sa kanyang nasabi, hindi totoo na ito ay tampered. Yan. So, pakinggan naman natin ngayon itong video na ito kung saan is parang kinukumpara niya yung kaniyang pastor sa ating pare. Pakinggan natin na to. Narito. Saan sa Biblia mababasa ang pagdarasal para sa patay? Yan. Ano daw yung kanilang issue? Saan mababasa sa Biblia ang pagdarasal para sa mga patay? Pagdarasal para sa mga patay. Okay. So, tuloy natin. Biblia po ang hawak ko, Holy Bible, the New American Bible. Yung kanya, the New American Bible. Ang hawak ko naman, 1611 King James Version. Bubuksan ko po sa Second Book of Maccabees, chapter 12, verse 44. Okay? So ito, bubuksan ko rin ito sa Second Maccabees, chapter 12, verse 44. No? Ito. Chapter 15, ito tayo sa 13, ito, 12, verse 44. Wala ito sa ibabaw yun. Ito.
Okay. Actually, pinicturean ko na ito. Yung nakasulat dito. At ipakikita natin sa inyo pagkatapos magbasa ni Father. Okay? Atin mo na ituloy yung pagbabasa ni Father. Ito po ang mababasa ko. For if he were not expecting the fallen to rise again, it would have been useless and foolish to pray for them in death. Yan. Yun ang kanyang binasa. Yung atin naman, ating lalabas yung ating kopya. Ito naman yung ating kopya naman. Tandaan nyo yung kanyang binasa, New American Bible, yung ating nung babasahin, 1611 King James Version. Okay, so narito ang nasa loob ng 1611 King James Version. Pinicturean ko kasi siya. Ito, yan. Okay. Ito, kita natin. Yung naturang Bible. Ayan. So, pinicturean ko siya. 2 Maccabees, chapter 12 to 13 na ito isa. 13 na yan, 13 na yan. So, 12:44. Ito. Sabi, for if he had not hoped that they that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. Tagalogin natin. Kung hindi pa kami umaasa, kung hindi pa kami umaasa or they, if he had not hope, kung hindi lang kami umaasa na silang mga pinatay ay muling mabubuhay, should have risen, no? Ay muling mabubuhay, isa lamang kahibangan at walang silbi na ipagdasal ang mga patay. Ano daw? Ano sinasabi ng Biblia? Kung hindi kami naniniwala na ang mga pinaslang ay muling mabubuhay, isa lamang kahibangan ng ipagdasal ang mga namatay na. So, biblical yan. Biblical. Ngayon, yan ang nasa Biblia. 1611 King James Version. Baka sakali magreklamo sila. Biblia yung binabasa niyo, American Bible. Biblia niyo yan yung American Bible eh. Eto, basa natin, 1611 King James Version. Okay, so tuloy tayo. Tuloy tayo sa naturang video. So ito po, sinabi dito, na-mention dito ang praying for the dead. Hindi lang po na-mention lang, in-explain pa yung dahilan bakit natin ipagdarasal ang mga patay. We are expecting the fallen to rise again. There is life beyond death, kaya ipagdarasal natin sila, in other words. If you like the longer version, yung mas kompleto po na explanation ng topic nito, please look at my longer video in case you are viewing Reels. Ito po kasi ay very short lang, and if you want na kompleto talaga yung explanation, please. Sa Salmo 115. Yan. So, ang topic, mababasa ba sa Biblia na ipagdasal ang mga namatay na? Yun ang kanilang yun ang kanyang sinagot doon. Mababasa ba sa Biblia na ipagdasal ang mga namatay na? Ipagdasal ang mga namatay na. Hindi sinasabi na magdasal sa mga namatay na. Yan na. Ipagdasal ang mga namatay na. Walang sinasabi na magdasal ka sa namatay na. Iba yun. Ngayon, yung kanilang pastor, ang kanilang itinapat. Ang kinuha, awit 115:17. Ating basahin. Atin mo na siya pakinggan muna kung paano niya ipapaliwanag ang Salmo 115:17.
15 versikulo 17, ang mga minatay dili magdaig kang hiyuba ni may mausa ni atong nanganaog ngadto sa hilom. So di kita kasangpit. San David, kuhita in taong Ginoo diha. Kay iltur kulira ring akong anak, sangkita. Mutuo man na siya nimo kay naamang kadiha kauban niya. San unsa na lang ngalan? San Pablo, palihog. Ang Biblia nagsulti nato, kini silang tanan nga nangamatay, walay usa nilang makadaig sa Ginoo nganuman. Atong gibasa kaganina, tuaman di ini sa ilang lubnganan. Hoy! Tuwa daw sa lubnganan. Yung pala binabasa pala nitong pastor na ito sa awit 115:17, nasa libingan. Nasa libingan. O ngayon, tuloy natin ha. Hindi nakakarinig yung nasa libingan. Sa madaling salita, yung mga patay na katawan na nakalibing, hindi nakakarinig yun. Pero sa Biblia, sabi ni Kristo mismo sa Mateo 10:28, hindi napapatay ang kaluluwa. Sabi ni Kristo sa Mateo 10:28, huwag niyong katakutan ang nakakapatay ng katawan, ngunit hindi naman kayang patayin ang inyong mga kaluluwa. So meron palang kaluluwa na gising ang ulirat. Hindi yung nasa libingan kasi talagang patay, talagang tulog yun. Yung katawan. Pero, yung ulirat nun, gising ba? Sino ang nakikinig sa sinasabi niya? San David, San Pablo. Sino ang nakikinig doon sa pagsampit mo? Siyempre, ang nakikinig doon sa pagtawag mo sa kanila, yung kaluluwang hindi kayang patayin ni numan. Wala naman sinasabi, San David, pero ang gusto mong lumabas yung patay na katawan. Sa madaling salita, sa dalawang ito, ang hindi nakakaunawa ng binabasa, yung pastor sabadista. Yan. Sa dalawang ito, ang hindi nakakaunawa, yung pastor sabadista. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi ang isyong sinasagot ng pare, mababasa ba sa Biblia na ipagdasal ang mga namatay na? Nabasa ba? Nabasa. Ating ibalik yung talata. Yan. Kung hindi lamang kami umaasa na ang mga pinaslang ay muling mabubuhay, isa lamang kahibangan na magdasal para sa mga namatay na. Ngayon, ba't nila ginagawa ang pagdarasal para sa namatay na? Yun ay dahil sila ay naniniwala sa muling pagkabuhay. Ang tanong, ang mga patay ba sa libingan ay muli bang mabubuhay? Basahin natin ang sinasabi sa Juan 5:28 hanggang 29. Ito. Okay, 28 hanggang 29. At ito tayo. Yan. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kaniyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Sa madaling salita,
Ha? Sa madaling salita, napakatibay ng sagot ng ating paring Katoliko na binasa ang Biblia, mababasa nga na ipagdasal ang mga namatay na. Sapagkat ang dahilan, sila ay naniniwala sa muling pagkabuhay. Basahin uli natin. For if he had not hoped that they that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. Hindi sinasabing to pray to the dead. Ha? Ito ang problema sa mga protestante. Tumitira, hindi naman talaga nakakatama. Iba yung we pray to you sa pray for us. Ang sinasabi sa talata, pray for the dead. Walang sinasabing pray to the dead. Ha? Kaya, sino sa dalawa ang hindi nakakaunawa ay tinitiyak ko ang hindi nakakaunawa, yung pastor sabadista. Tuloy natin, pagkikanin ng pastor, ha? Tuwas lubnganan. Naunsaon nila pagdaig sa Ginoo nga tuwa mas lubnganan. Sinasabi ba na yun nasa libing ay magpe-praise and worship pa yun nasa libingan na nga, nakalibing na nga yung katawan, pero yung kanyang kaluluwa nakapag-praise and worship ba yun? Yes! Ating basahin. Nung namatay si Moises, yan, nung namatay si Moises, gising ba ang kanyang ulirat? Gising ba? Ating basahin sa Biblia. Mateo. Inyo ha? Mateo 17:1 hanggang 3. Tingnan ninyo ang sabi rito. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ng kanyang damit. At nakita ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Akala ko ba hindi makapag yung patay na? Ha? Akala ko ba hindi makapagsalita yung patay na? Akala ko ba hindi nakakarinig yung patay na? Yung katawan, hindi nakakarinig yung katawan nila, kalansay na yun eh. Pero itong kausap dito, nakikipag-usap kay Jesus, hindi ito yung katawang nilibing sa lupa. Ha? Yan, magsabadista pa kayo. Wala tayo kayo alam sa Biblia. Nalala ko kahapon yung talakayan namin dalawa ni Alpi Haba. Aba, hindi ba naman niya alam? Saturday evening, Sunday na, sabi niya, debatable pa yan. Debatable? Ay, debatable. Lahat ng isa alam yan. Yung Saturday evening, Sunday yan. Biblia, hindi nakakaunawa. Pastor Sabadista kasi. Siguro pagkaharap ko itong pastor na ito, sabihin ko sa kanya, Pastor, tanong lang, problema lang, sa seminar, bawal magtanong. Bawal magtanong. Kaya kung ihahamon mo yan doon sa tagiliran, sasabihin naman nila, ay, hindi ako magkikipagdebate kasi wala tayong mapapala dyan. Tingnan mo si Alpi Haba kahapon. Sabi ni Alpi Haba kahapon, wag lang yung Daniel 7 kasi pang seminar lang yun eh. Sino matatanong ko doon? Sino matatanong ko pang seminar lang yun? Dapat may mananagot sa kasinungalingang yan. Alpi Haba takot. Bakit takot si Alpi Haba? Talakayan Daniel 7. Kasi alam niya, bunggo siya ron.
Alam niya na mali ang katuruan ng SDA doon. Nagbalik pa kasi. Kaya yun. Takot na takot siya talakayan Daniel 7 kasi alam niya lugi siya ron. Iniwasan yan. Alam nila lugi sila. Oh, tingnan mo si ano, si Roy Tundag. Daniel 7 ang topic, tumakbo Daniel 2, Revelation 13, kung saan saan nakarating. Tapos, inalito pa ni Roy Tundag, iba ang paliwanag ni Bres, iba paliwanag ko, bahala ka sa buhay mo. Ay, nako. So ito, pinapakita rito na yung pastor ang hindi nakakaunawa ng kanyang binabasa. Kasi yung pala ay nasa libingan. Tuloy natin. Apan ang simbahan nagtudlo nga buhi ni sila, tuan ni sila sa langit, magamit ni nimo sila pagsangpit aron mga bugar para nimo kung may problema ka. Ayan. Apan, sinasabi ng Biblia, ang simbahan, kapag sinasabi ng simbahan na sila ay buhay pa at nandoon sa langit, ay pwede mo siyang tawagin para humingi ka ng tulong. Sabi nung pastor na ito. Yan ang masasabi ng pastor na ito, sinasabi sa Mateo 17, saan galing si Moises bago siya nagpakita kay Kristo? O yung sabihin sa akin, bumangon siya sa libing niya, pumunta kay Kristo, nagipag-usap, tapos ito, biglang bumalik sa libing niya. Posible naman yun, biglang nawala eh. Kasi, kung ito pa'y katawan pa ito ni Moses ang umarap kay Jesus, malamang, pag wala nung ulat, tatakbo-takbo to, ang gusto makbo to, papunta sa kanyang libingan. Eh, kaso hindi anong nangyari eh. Nalala ko tuloy si Warren Biserel. Sabi ni Warren Biserel, para ba ganito ba dyan do? Kaharap mo ko, video call tayo, pero hindi mo ko mahawakan. Kasi, nag-uusap tayo sa online. Sabi ko naman, ba't na kinukumpara sarili mo, patay ka na ba? Sabi naman ni Warren Biserel, hindi naman sinasabing patay na ako. Sample lang yan. Ay, mali ka. Kasi yung kaharap talaga nila. Hindi naman kita kaharap, kabidyo ko lang naman kita. Eh, yung kaharap talaga nila. Sabi nga ni Pedro, tuloy na, anong sinabi ni Pedro, ha? Oh, Apostol Pedro, anong sinabi mo sa kanila? Sinabi ni Pedro, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moises, isa kay Elias. Halimbawa, sabihin ko kay Warren Biserel, Bro Warren, meron akong inihandang upuan to, halika, upo ka rito. Makakaupo ka ba yun? Makaupo ba yun? Kunan nyo nga ng upuan si Warren, lagay mo rito. Pero Warren, upo ka rito. Makakaupo ba yun? Ito isang batayan, no? Ito isang batayan na ang ating katuruan ay tama at walang mali. Kaso nga lang, minamali ng mga sabadistang walang alam. No. Okay? So, tuloy natin ang kanyang video. Muna atong gihimo. Muna gitudlo. Ayun. Hanggang doon lang pala. Ayan ha. So, napapatunayan natin, alin sa dalawa ang hindi nakakaunawa ng kanilang binabasa? Yung pastor sabadista. Bakit? Ano ba ang tanong sinasagot ng pare? Mababasa ba sa Biblia na ipagdasal ang mga namatay na? Nabasa sa kanya yung American Bible, nabasa ko rin sa 1611 King James Version. Pag sinabi 1611, kumpleto yan. Kumpleto yan. Oh? Wala yang kulang. Ang problema kasi ng mga protestante kasi allergic sa ibang talata, kaya pinagtatanggal. Allergic sila dito. Nasa Biblia mismo, 1611 King James Version, ipagdasal ang mga namatay na. Nasagot ng pare, yung paliwanag ng pastor, nasagot ba niya ang tanong? Ang sagot ay hindi.
Wala naman siyang binasa sa awit 115:17 na bawal ipagdasal ang mga namatay na. Walang nakalagay doon. Yan ha. Walang nakalagay doon. Ibig sabihin, yung kanyang sinasabi doon, hindi niya naunawaan. Kasi, pwede mo bang sambitin daw yung yung nakalibing? Nakalibing. Nakalibing, katawan yan eh. O yung Moises na humarap kay Kristo. Nakalibing ba yun? Yun ba ang galing sa libingan? Biglang bumangon sa libingan, nakipag-usap kay Kristo. Yun ba yun? Ay, mali. Diba? So, sa dalawa, alin sa dalawa ang hindi nakakaunawa, kitang-kita, Pastor Sabadista. Lang. Alin sa dalawa hindi nakakaunawa, kitang-kita naman po ang mga pastor ng Sabadista. Oh, para lang yan si Alpihaba. Saturday evening, hindi daw yan Sunday. Ano yan? Debatable pa yan. Under discussion. Under discussion pa yan. Ang mga SD, alam na linggo yan. Tapos sabihin mo, under discussion pa yan. Oh, hindi ba opisyal na katuruan na Seventh-day Adventist na ang Sabat magsisimula sa sunset of Friday at matatapos sa sunset on Saturday? Sabi naman niya, meron ka bang aklat ng CSD na sinasabi yan? Ano ba naman ito nangyari kay Alfie Haba? Mukha yatang nawala na sa sarili. Okay. So, basa ko ng comment dito sa ating mga walang sawang sumubaybay sa ating programa. Okay, si Jezreel teka muna. Okay, so mahaba-haba rin ito. No? Okay, ito tayo kay Moon, nawala talaga. Hindi ko mahabol. MD Meliendez, watching from Negros Oriental. Okay, ito naman tayo kay Giselle Casinilio. Ang namatay bro, sumala sa RCC nga moagi pa og purgatorio, impyerno og langit. Asa na to? Langit, wala na di ay pulos ang giingon ni Kristo nga mubalik pa siya sa kalibutan. Ayakwaon unya naguna-una naman di ay sa langit, muingon tingal si Kristo, dili na lang ko mubalik sa kalibutan kay naa naman mo dinhi. Okay. Ang balikan ni Kristo kay Pangulo man to, apil na ang lawas. When you say resurrection, apil na ang lawas. Ang tuwa dito sa langit ng mga balaan, ilahan tong mga espiritu. Ila tong mga espiritu. Wa mga gaingon nga apil ang lawas dito. Yan. No? So, ibig sabihin, yung nagpakita si Moises kay Kristo, hindi yun bumangon sa libingan. Yung katawan niya nasa libingan pa rin at hindi nakikinig ang katawan ni Moises. Oh. Yung nagpakita kay Kristo, yun ang kaluluwa. Sabi kasi ni Kristo, ang problema kasi sa mga Sabadista, hindi na naniniwala kay Kristo eh. Mas focus sila doon sa kautusan ni Moises. Pero ang turo ni Kristo, hindi nila matanggap yun. Basahin sa Mateo, Kapitulo 10. Hindi ko lang kung matanggap ito ng mga SDA, itong turo na ito ni Kristo, no? Sabi ni Kristo, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Ewan ko lang kung matanggap ba ito ng SDA. Turo to ni Kristo ha. Ito ay turo ni Kristo, doktrina ng RCC. Kung pagtatawanan nyo ang aming doktrina, ibig sabihin pinatatawanan nyo ang turo ni Kristo mismo. Turo niya yan, no? Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan,
ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. O, yung nagpakita kay ano, yung nagpakita si Moises kay Kristo, yun ba ay katawan o yun ay kaluluwa? O, pag sinabi niyong katawan yun, nagpakita, saan siya tumakbo pagkatapos ng usapan? Ha? Saan siya tumakbo nang matapos ang kanilang usapan? Oh. Tapos nagreklamo si ano? Nagreklamo yung Sabadista. Nakakatawa daw yung ating doktrina. Kasi kung nandoon na sa langit, sinong babalikan ni Kristo? Nakalimutan nyo? Si Elias kasama ni Moises? Ano nangyari sa inyo? Kaya nakakatawa rito eh. Sinong kasama ni Moises nung pagkita siya ni Kristo? Sinong kasama niya? Hindi ba si Elias? Saan napunta si Elias? Si Elias, inakyat sa langit si Elias. Oh, sama nila kayo sa libingan? Oy. Kayo itong may diferensya, kayo itong nakakatawa. Ayaw tanggapin tunay na aral eh. Si Elias, ayon sa Biblia, pinaakyat sa langit. Yan na. Iba kasi yung pinaakyat sa umakyat eh. Pag sinabing umakyat, kagustuhan mo yung umakyat ka. Pero pinaakyat ka, ibig sabihin may permiso ng nagpaakyat sa'yo. Ngayon, si Elias pinaakyat sa langit. Si Moises, yung kanyang katawan nilibing. Ang tanong, saan napunta ang kaluluwa ni Moises? Hindi naman napapatay ang kaluluwa. Saan napunta? Siyempre sa langit. Ano yung ebidensya? Magkasama sila ni Elias. Yun. Oh. Magkasama sila ni Elias. Nung nagpakita si Moises kay Kristo, kasama niya si Elias. Nasaan si Elias? Iniakyat sa langit. Silang dalawa magkasama. Nasaan si Moises ngayon? Nasa langit. May reklamo ka? Oh. Ito yung katuruan nating biblical na sinasabi ng mga protestante unbiblical. Pero sila yung unbiblical. Wala namang sinasabi sa Bible na bawal ipagdasal ang mga namatay na. Kayo ang unbiblical. Ba't kayo nagbabawal? Oh. Ba't kayo nagbabawal? Ang Biblia hindi nga nagbabawal. Kayo nagbabawal. Sino ba kayo? Kayo lang naman ang iglesyang sumulpot noong 1863. 1844 pala. 1844, pumalpak ang hula ni William Miller. Ayun, lumabas na kayo. Tapos bumuo na kayo sa sarili niyong grupo at narehistro 1860. Na fully organized 1863. Wala kayong alam dito sa Biblia na ito. Tingnan mo lang ha. Ang katawan ni Moises nilibing ng Panginoon upang hindi mahanap ni Satanas ang kanyang libing. Pinagwardyahan sa anghel ang kanyang libing para hindi ma-trace ni Satanas kung saan siya nakalibing. No? Tapos, dahil ang katawan man namamatay, yung kaluluwa, hindi man napapatay ang kaluluwa, saan ang kaluluwa niya? Nanatili ba sa katawan? Uy, mga Sabadista, yung katawan ba, nanatili ba doon ang kaluluwa ni Moises? Kung nanatili doon, ba't niya kausap si Kristo? Ba't niya kausap si Kristo? Ba't niya kasama si Elias kung nanatili lang pala doon? Ang problema lang sa mga Sabadista, para lang hindi makita na mali sila, ay nagpapakunwaring tama at ini-insist ang kanilang maling katuruan. May reklamo kayo? Tawag na! Tawag na! May reklamo kayo? Tawag!
Puro na kayo comment section eh. Tuloy tayo. Mababasa ng ating ano. Una, ang impyerno lubnganan ay mali. Pag sinabi mo kasi na gihina sa Grego, Sheol sa Ebreo, marami kasi ang kahulugan nun. No? Yan ang problema sa inyo kasi maraming kahulugan yun eh. Yung gihina, pwede siya sementeryo. Sa Sheol, ganun din. Iningatan mo ang katawan ko sa Sheol. So, ibig sabihin, pwede siya sementeryo. Pwede rin siya impyerno. Pero wala kaming turo na yung fiery hell, yung sementeryo. Nalala ko dati doon sa sa bahay namin doon sa Pulot, Ozami City. Di Maluna, Pulot, boundary kami. May dumalo na matandang ermitanyo. Naka full white, puting polo, puting pantalon, pati ba naman balbas puti. Membro ni Pelemon Riam Bonanza. Alipores yan ni Pelemon Riam Bonanza, yung kanilang Jose Rizal daw sa dapitan. Nagdadamit Rizal, nagsosombrero ng Rizal, nagpapakilalang ako yung reincarnation ni Cristo at ni Jose Rizal. Ngayon, napunta sa amin, nagtanong sa akin, sabi ko naman, Samantay, sabi niya, may ko ba lagi pang stroke? Sabi ko naman, wala. Basi sa unahan, sinasaunahan. So si tatay, yung matandang ermitanyo, pumunta doon sa unahan. Pati sa unahan, tanong din siya, kung meron bang may na-stroke doon. Kasi ano daw niya, ihilot daw niya yung mga na-stroke, i-healing daw niya. Wala pa kaming alam patungkol sa sa healing ministry. Bro Jando, ask lang ko na si Father Darwin Dugma, office dia sa Valencia. Di ko sure ha. Di ko sure kay mutungha ra siya, ganahan siya mutungha. No? Gituyo na ni Father Darwin, sinadya na yan na wag basta-basta sisipot kasi ang mga tao nakatuon lang sa kanya. Nagiging fanatic ang mga tao. Meron namang case officer na siyang magdadiagnose. Ganun pa rin mangyari pag nandyan siya eh. Halimbawa, nandyan si Father Darwin. Tapos yung mga tao, gusto ni Father Darwin. Mangyayari niyan, tatawagan yung pangalan nila. Titawagan si Aida, si Lorna at si Fe. Doon kayo sa upuan. Pati sa upuan, sino kanilang unang makakaharap? Ang case officer pa rin. Ngayon, pag sila dinayagnos ng case officer, malalaman na sila ay possessed, doon pa sila ipupunta kay Father Darwin. Pag hindi naman possessed, sila na bahala doon, yung case officer. Pag possessed lang, doon na nila i-intrigo kay Father Darwin. Kaya huwag kayong nga, kailangan lang just para dahil pupunta ko. Hindi pwede ganun. Hindi obra yan. Hindi obra yan. Tandaan nyo, hindi obra yan. Okay? So, si Kristo na banhaw, na hikap unod. Si Kristo naman, ang pinakauna talagang nag-resurrect. Kaya nga sinabi, siya ang panganay sa lahat ng binuhay. Siya ang panganay. Sabihin, siya yung pinakaunang nag-resurrect. Pag sinabing nag-resurrect, kasama katawan. Kaya Jezreel ka, Sinilyo, mag-aral ka ng Biblia kasi wala kang alam. Ha? Dili man espiritu, bro. Ano di espiritu? Nawala ba ito pagka umag-istorya nilang Kristo? Dili espiritu. Nawala ba ito po? Ha? Nawala bito to, di ba? Nag-istorya sila? Human nag-istorya, niingon ba si Pedro? Lord, maghimo ko direk tulda. Usa para sa imo, usa kang Elias, usa kang Moises. Tabo ng panganod. Isulti, kini ang pinangga kong anak, paminawan niyo siya.
O kung magsultianan, wala. Nabilin si Kristo na lang. O, saan ba ito napunta-tundo ha? Kung ito yung Espiritu. O saan ang Espiritu? Ha? Sama sa anghel. Mga Espiritu nga hinimo gikan sa hangin. Kaya wala sila physical body. Wala po yung physical body, haman to nanagan. Ano problema sa'yo? Jezreel kasi Nilyo. Wala ka kasi ganito eh. Okay. Sabi naman dito naman di Jezreel, Ezekiel 18:20, the soul that sinneth, it shall die. Ganon. Tutulan mo sinabi ni Kristo. Sige. Kasi ang tinutukoy dyan, sa Ezekiel 18, ba't kasi soul nilagay? Ezekiel 18, yung katawan mismo. Yung katawan mismo. Pwede naman sabihin natin yung kaluluwa. Anong karugtong dito? Ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Ezekiel 18:20, the soul that sinneth, it shall die. Sinong papatay ng soul na yan? Ang Panginoon. Ang Panginoon ang papatay ng soul na yan. Tama rin naman, di ba? Ang Panginoon ang papatay ng soul na yan kasi siya ang may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Siya may kakayahang pumuksa. So, sino papatay ng kaluluwang yan? Ang Panginoon. Kaya ba yung patayin ng tao? Ba hindi? Kung nilibing ba ang katawan niya, kasama ba inilibing ang kaluluwa? Hindi. Bakit? Yung kaluluwa ni Moises nagpakita kay Kristo. Kasama niya si Elias. Kaya, yung sinasabi ng pastor kanina, na hindi na nakakarinig, yun kasi ay tumutukoy sa katawan. Palibhasa kasi, yung mga Sabadista, hindi talaga nakakaunawa ng Biblia. Tingnan nyo magbasa ng Ezekiel 22:26, nakabasa lang ng pari, anong nasa kukote nila? Paring Katoliko. Paring Katoliko. Wala pa naman paring Katoliko niyan. Nakabangan na pari, tingnan nyo, pari! Paring Katoliko na kaagad. Bakit? Paring Katoliko na ba ng panahon niya? Wala pa man? Nakakaunawa ba yung nakabasa sila, Efeso 4:11. May pastor nakalagay dyan. Pastor! Tanong, pastor protestante ba yan? Hindi rin. Yan ang problema sa mga Sabadista. Alam niyo itong mga atake ko sa Sabadista ngayon? Tinanong ko to dati, Pastor. At di ginagamit ng Efeso 4:11. Ibig sabihin dito, naglagay siya sa iglesia. Una, propeta. Kasi minilagay siya sa iglesia, propeta. Tapos nalagay siya sa iglesia, apostol. Ibig sabihin, meron talagang apostol na naglagay siya. Then, mangangaral ng ebanghelyo. Then, pastor. Tanong, itong pastor na nilagay niya, ito ay pastor protestante o hindi? Kasi alam nyo, nung panahong isinulat ang Efeso 4:11, naglagay na ng pastor ang Panginoon sa iglesia. At nung panahon ng Efeso 4:11, wala pang pastor protestante. So may ibang matigasan pa rin kayo? Ay nako, pag hindi kayo nagbago dyan sa pagmatigasan ninyo, habang buhay nyo na yung makakasama, tandaan nyo yan. Okay, basa pa tayo. Okay, sabi naman dito ni Jezreel Casinilio, si Elijah Gibayaw, buhi, unod. Tama. Si Elias, inakyat sa langit. Magkasama sila ni Moises. Saan napunta ang kaluluwa ni Moises?
Ah, si Elias, pinaakyat sa langit. Pinaakyat sa langit si Elias. Ngayon, nagpakita siya kasama si Moises. Tanong, saan napunta ang kaluluwa ni Moises? O, saan napunta? Ano ba naman, napaka... Oh, may tumatawag dito. Okay. Lang mo na, tanggapin ko muna to ha. Hello! Hello, bro. Hello! Ngayong hapon, si Bro Jimbo, bro. Ay, bro Jimboy, asa ka? Nakas barko? Wala na ako ron sa bukid nun yun. Nag-prepare mo para sa kasal na mo. Oh, bukid nun di. Kaya mo ga, may gabi na bro. Ngayong hapon na minod today, yung gabi naman doon. Ah, nasa may ato bro? Bro. Bro, na ako'y pangutana, bro, kay katong last week na may pare diri sa mua niya. Kanang nagpa-bless ko og sacramentals, nagpa-bless ko og holy water, kaning olive oil o kaning asin niya. Gigamit ang prayer nga katong deliverance book, but wala niya gi-follow. Katong itong, di ba, naaman na part nga mo punit og kanang asin niya, ibudbud sa tubig niya. Wala po siya ni gamit og stulang violet. Okay ra ba na, bro? Okay ra na siya bro, pero kung wala siya ni butag asin, ikaw na mo butag asin. Sabi naman na sa ritual. Wala pa na ako na butang eh. Butag, kung wala siya ni butag asin, wala kung laga ng online. Di ba di online? Bingon ng pare nga, Hello, bro? kabate ka ng online? Hello? Butangan ako, bro. Di, during to nasa kuan sa blessing. During sa Hello, blessing. bro. Di ko madungog ni mo? Hello, bro. Di ko madungog ni mo? Putol ka, bro. Putol ka. Ay, putol-putol. Ana, putol-putol gyapon. Gusto mo na kong signal ako. Kana. Okay na. During sa blessing, diya ka mubutang sa asin o di siya mubutang. Okay. Pero wala ko ka hinuugod sa pinapart kasi yung nagunit akong kuan. Yung deliverance book. Okay ra kay og inig-bless sa water kita naminaw ka water din naabot na siya og oil nya wa pa ka butang asin butangan na nimo asin. Wala niya butang eh. Humana man sa good og blessing to. Kalo to holy water to. Sunod na lang blessing na lang siguro holy and exercise nimo. Butangan na mo asin ikaw kita magkasahanbok nga naay butag-butag asin. O wala niya butang ikaw mo butang. Unya ang pare, maski wala istula, kanang istula mo gud simbolo na silang otorite. Unya kung wala sila istula, wala nagpasabot nga wala sila otorite. Ang ilang otorite naggikan na sa ilahang pagka-ordain priest. Simbolo ra nila, oo. So dili ini sa matawag yapon nga holy exercise oil ning gigamit nako dre, bro. Oil o water? Sa mo klaro na, oil o water? Ang oil, ang gipublish ka siya oil, water o asin. Kung oil, ang gigamit nga prayer katong kapadasiki ang gigamit, no? Oo, pero ang pag-blessing sa kaniya, ingani. Ang oil nimo gibutangan mo gamay tubig. Wala sad. Pero okay ra siguro na kinagamang effective pero sa base sa ritual nga naa sa handbook butangan yo siya gamay water. Dayon ang ang water butangan gamay asin. Imo ang tubig holy water na siya pero dili siya holy exercise kay ako lang sa istorya na ka kung wala mo butang asin kaysa mo butangan mo jud asin kay part na sa ritual na butang asin. So holy water na siya siguro. O dili siya holy and exercise. Kaya akong gibasa tong kuan man god ang book sa deliverance ni Father Sikea tong deliverance prayer niya or katong sa sacramental blessing. Doon ay naka-indicate dito nga ang asin ibudbud sa tubig ba to or sa holy exercise sa oil.
O niya, wala niya nahimo ni ambot kung iya bang nabantayan mo. Nag-first time siguro niya ni gamit ito nga prayer niya. Wala sa siguro ko kabalo kung katong iyang gihimo. Wa ba niya nabantay or nakakita mo niya wala sa kukay mo. Basig ikaw may wakabantay. Kay Ano bro? si ikaw may wakabantay kay ikaw may wa ni butang, wala siya nakabutang. Marag online go di mo ginupari mo butangan na sa bag dire sacramental blessing dili mo nang pari mo una yung butang, ang mga tao ra mo una yung butang. Yung una mo nang pari butang inyo gamay asin ng inyong tubig. Ay, oo, pero wala mong gud siya gaingon. Wala mong pud gud siya ni Eh, kung na to nga part na. ugma mag-bless og mag sacramentals kuan nimo ha pa-bless mo balik nya utangan nimo asina para makumpleto na ang ritual. Okay, okay. Unsa orasa bro? Ay, na naman sa Father Darwin, so mga 12:30 to 2 ang akong ikakuha na kay di na ko matagna. 12:30 to 2. So mag-prepare na ka by 12:30 mag-prepare na ka. Okay, okay, okay. Nagkuhan ko bro, nag-eager jud ko magpa-bless kay naka-feel na ko something diri sa gipuy-an kong kuan partner. Namo ba? Ikaw ninyo na, Hmm. i-bless niya na wala man kay poltergeist man ka sa inyong gipuy-an. Taon sa bro? Wala man kay poltergeist sa inyong gipuy-an. Wala man noon. Tanti wala poltergeist, kuyo na poltergeist yung lupad ng plato. Mga liyok ng mga pultahan mo na poltergeist kuya kay na. Wala man noon bro. Kuan lang ka nang ang nahitabo lang mong good kay dunay ang si auntie diri ang mamas kong partner kay kanang kato ginoon siya nagito siya kanang kuan kanang bitong manghilot to siya pero noon wala man to noon po sa iya kanang pag naay ampo-ampo sa pareha ng mga nanambal nga nga kuan kato siya kay mahilot ra gid siya. Mm. Niya pag arinyas balay kay gipaluto siya ni ante kay kuan siya mag-prepare og pagkaon kay balik ka nga adlaw prenup to namo pagkaugma Mm. niya gipari siya sayo kay para pasayoon sa og kay palutuon di mata siya og alas 12 siya ata alas 12 alas 12 na sa kadlawon kay magluto kadungog kuno sa tubig nga nag-aga sa gripo nga way nag-abli. Yang giadto wa. Iyang gitanaw sa sud sa gripo, pao sa sud sa kuan. Gagas. Wala niya wala niya nakita nga may nag-agas. Pero na mo ra gatingog gagas. O negatingog nga agas nga na doon sa palay. Kuha na, deliverance ng banyo. Okay, daghan pa absent ako kabantay mo gani ko pero neglect ron ako ba wala na ako ginapansin lang. Ano na lang bro? Sige, ugma bro, alas 12 bro. 12:30 to 2. Kay basig wabos pa ni Darwin. Naman na dihang kwan. Pero wala pa ni Darwin ugma. Mga 12:30 to 1. Okay, sige kay kanang amo at mapil na lang ko ugma sa kwan sa deliverance o sa blessing ugma ni Padre para ma-full ang iyang kwan ni ritual ani. Rumaful kay dapat na-share ka ng kwan. Apil mo ko sa ritual ang asin good. Sige. Mura mo nag-participation na po sa nagpa-bless. Sige. Okay. Sige bro. Salamat ya bro. Sige bro. Sige, bye-bye. Okay. So, mo to ang ating caller. Binako kung sa barista na nawag na nato. Hindi ay. Okay, si Moises gibanhaw sa Dios nga namatay. Asa mabasa nga si Moises gibanhaw sa Dios? Sige dabe. Gisrel, asa mabasa nga si Moises gibanhaw sa Dios? Dabe? Uy, may tinawag. May tumawag sa ato sa WhatsApp. Wait lang ha. Hello. Ay bro, Oy, bro Jose. maayong buntag ya. Lingaw kayo ko nimo ba? Amo ba? Di katabang ni tawag lang nimo, di plan dugay. Na ako'y nabantayan niya nga naghisgot siya partner, wa siya maghisgot yang asawa. Murag na something something kuwang. Usahay mo gyud na. Ako bitong usawa bitaw.
Ato mi sa ito Ah. yung balay nilang ko. Yung niya, siya ni ko ba mo? Akong partner. Ay, nako. Basta, mo to, ato to ipakuan. Replied 8 p.m. bro, pwede. Mm. Monday night, lang ha. Monday night 8 p.m. Okay. Sige bro. Sige, maminaw ako nimo. Okay, okay, okay. Padayon ako paminaw ninyo sa labi na punto por punto kada gabi gyud ko na kanunay. Kaya namin nindot nga ako na tayo mina. Oh, actually, ang akong trabaho gyud bro, panggabi magyud ko since almost 6 years na. So panggabi gyud ko gyud. So since nga nakakuan ko nakasugod jud ko ani paminaw through siyempre through sa ato ang pinalangga nga Paris Father Darwin. So maski pag usahay mo reklamo na si Mrs. kay di ko nakukuan magsili ko paminaw ko nga wala ni ako ang kuan wala ni ako ang ibali dugang sa pagkaon. Sige bro. Ang pikas dong na minaw. So ang kamot nagtrabaho sa akong trabahoon. Sige bro. Thank you kayo bro. Salamat kay bro. Okay, ingat bro. God bless. Okay. Best regards si Bibi Divine ha. Divine to. Langi agida si muha oy. Gaban na. Papas girl yung kayo Bibi Divine. Papas si Divine. Ay nako Bibi Divine. Sige bro. Kita sa taphon. Sige bro. Okay, God bless. Bye-bye. So, ingon siya diri sa kuan si Giselle Castillo na nyo Kamo mo ay protestante dyan do. Kay gituis ninyo ang balaod sa Diyos. Uy, ano magbuot-buot na mo ginyo kagalingong meaning? Mo ba na yung meaning sa term protestante? Mo ba na yung meaning? Gitawag ba si Martin Luther o father of Protestantism to yung gituis ang balaod? Hoy, Giselle, maunay nakapayabag ninyo tanan. Kay nga no, mag-imito ibinto mo magagulingon ninyong meaning. Murag founder ba? Founder gali, sila magbuot. Ang meaning ana nakakaplag. Mingay kag nakakaplag, that's verb. Dili na siya noun. Ang noun, kanang founder, kanang nakakaplag. O sa in English pa, discover, verb na siya, uy! But, ate pakita ba yung sa mini protestante, purbida nito, ano ni, Gisrael, di kabalo, sa mo ni, oy. Ate pakita ba, unsay meaning og protestante, but, og kagaling o meaning, ayaw, pag tumutumog inyong kagaling o meaning, Daro, sa mo ni protestante, Daro, ate pakita, but, biya kong kaoroy, Daro, Oxford Illustrated Encyclopedia, Volume 3, page 293. Protestant, a member or adherent of any of the Christian bodies that separated from the Roman Catholic Church. Unsa kuno ang protestante kuno? A member or adherent of any of the Christian bodies that separated from the Roman Catholic Church, maunay protestante. Arita sa kambe. Arita sa SDA Fundamental Belief. Arita sa SDA Fundamental Belief ta. Bot biya pug kaoroy ang meaning ng protestante gituis ang balaod. Asa ka nang ana? Arita sa kambe sa SDA Fundamental Belief be. Ha? SDA Fundamental Belief. Okay na atong kanon. Search na to ang World Protestant. Usa may kuan sa SDA may tungod sa Protestant.
Atong ipa-search ang Protestant. Ha? Okay, itong ano dire ang meaning sa Protestant. Alahaning libro is the fundamental belief ha. Bot-bot ito sa Orbinig Protestante ay. Oh. Sa itong ko dire Protestant dire. Itong tanaw na. Ano? Oh, pakita na to ninyo. Oh, pakita na ko ninyo ha. O sige nga dire. Oh, Protestant. Oh. The influence of her ministry. More than a century has passed since Ellen White received the prophetic gift. Her church and the lives of those who have heeded her counsels reveal the impact of her life and messages. Oh, sige nga sa akong gi-highlightin portion diya. The Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest growing Protestant missionary organization. Karon, Jezreel, kung para sa'yo, ang protestante nagtuis sa balaod, nya protestante man ang isday, nagtuis di mo sa balaod. Ha? Jezreel? Mo din na, Jezreel. Sa ato ba di ay, kamu din nagtuis sa balaod, di ay kay, yung mga amin sa protestante nagtuis sa balaod. May problema na ron. Oh. Di buot-buot siya. Oh, basahan na og tarong jando. Lucas 20:38. Busa siya dili Dios sa mga minatay, kundili sa mga buhi. E ang tanan nga buhi tungod kaniya. Oh, ang tanan nga buhi, nabuhi to tungod niya. Kung wala pa siya, naabalit sa kalibutan nga wala man. Uy, I will build action word na. Sakto. I will build action word na. Unang giingon ni Bacalares, asa mabasa sa Biblia, I will founder my church. Binugo na. Sakto. Kanang giingong I will build, action word na. Mingong galikag I will, ang sunod ana nga word, verb present tense. Sakto na. Usa ka namingo si Bacalares, asa mabasa sa Biblia, I will founder my church. Kana, may klarong binugo. Ha? Sabi niya rin, mobalhin ko diha, bro, basta magsabado na mo. Ay, balhin diri, ay. Ngano, Sabado by founder sa simbahan? Oh. Sabado ba ang nagtukod sa simbahan? Dali, ay. Ang nagtukod, si Kristo ang nagtukod. Isa karon, si Kristo, Sabado, tuwama sinagoga. O pag Judaism na lang mo. Awahan, nangutana ko ni Alpi Haba kagahapon. Nangutana ko ni Alpi Haba kagahapon. Kada Sabado, ang SDA ba sa Israel, musulod ba sa sinagoga, nga gisudlan ni Kristo o dili? So ito bag ni Alpi Haba, dili, uy! Oh. Oh, ingon siya sa Latina Vulgata Sabado gyud. Unya niingon na ba si Alpi Haba? Kanang Sabado sa Biblia, sa Latina Vulgata, di ba tihulon pa na? Oh. Ha? Wala man nag-ingon og I will found. Kanay magipangita. Sige, pakit-on ta ka. Kanang I will found mo na verb. I will found. Pero kanang ingon ni Bacalares nga I will founder, kanang may wrong grammar. I will found. Ha? Kanang I will founder mo na wrong grammar. Kay ang founder, noun man ang founder. Dili man na siya verb. Ha? Dili na verb ha. Kanang founder, noun na siya. Kanang kuan, ato tanaw na, pakit-on ta mo. Ingon siya, wala ko na I will found. Oy.
Ning uyon manggali si Richard Thompson nga, I will found sakto na. Nga ikaw mo na no, magsupak-supak mo. At ate pakita ninyo ha, ate pakita ninyo. Ate pakita nila, nga na I will found. I am going to found my church. Ito ha, pakita mo ha. Tanawan ninyo ha, search na ko ha. J.B. Phillips Bible Online. Hop, tara. Sa Bible Gateway ta mo abre. BibleGateway.com, arita sa Matthew chapter 16. Chapter 16. Oy, ato padakon para maklaro. Verse 18. Kabasa ka? Atong basahon ha? Simon, son of Jonah. Simon, son of Jonah, you are a fortunate man indeed, said Jesus. For it was not your own nature, but my heavenly Father who has revealed this truth to you. Now I tell you that you are Peter the rock, and it is on this rock that I am going. Sana? I am going to found my church. Onya, musupak pa ka. O yun man gani, si Richard Thompson, ana niya, ikaw magsupak-supak ka. Ayaw pagtugaw-tugaw supak-supak. Ni Oyo si Richard Thompson, ana, sakto na. I am going to found my church. Unay na ninawag dire. Hello? Hello? Hello, Brother Jando. Ay! Tanggun Oddo. Ay, uto na di ay. Kanang tabangin ni Brother B. Kanang munganha na mibaw sa buhol, brother. Niya magpabunyagan na ako. Akong asawa bitaw diha. Pabunyagan yung mga asawa. No, saan yung mga asawa di ay? Kuan man kay protestante man kuno siya pero wa man siya kuan brad kanang wa man siya kanang bitong katibayan nga protestante jud siya ba. So unya willing man siya magpabunyag sa Katoliko nya kabalo na siya magdasal og English nga Our Father kanang Hail Mary og I believe in God. English usa din na siya tay Bisaya. Amerikano man ni siya brother. Amerikano kabaw gyud mo in English. Kaya mo lagi brother nya balak na mo diha na lang mi magpabunyag sa iyaha o nya magpakumpil ming duha o nya human kumpil magpakasal na lang pud mi kang Father Darwin aron usa na lang ka gastos bitaw brother ba nya problema kay wala gini ikaw na lang og ang imong asawa ang among ninang-ninong kay wala na nakadaog ninong diha. Di ba ingon ka atong last time nga nagistorya ta nga kamo na lang ni Mrs. mo ang magninong sa amo ni Jan. Sa ikuan sa ni para Darwin kay wala man ko ni agree ato og yes no. Ingon lang ko ato nga ikuan ni para Darwin kung musugot siya nga siya mismo kasal sa inyo ha. Musugot kami kay mo minimong ni nagninong. Pero kumingon si Padre. Pero Father Darwin aron pag masukot siya ba mo nga na Miss Buhol mo paron ikaw nilang mo pud tabangan na lang pud minimum magpa-schedule kang Father Darwin aron makapalit ni ticket mo na. Imo man kana ipakatikisim na imong bana. Kay wa pa man ni kuan. Kay imo mang ipakatikisim paala na dire kay ako na ikatikais. Wag mo na katikais ana. Umana ko katikais ana. And magkatoliko mo magkatoliko mo. Ayon, bautismo mo, then human pakasal mo. Yung mas padadaring galing nga ato lang mo sa inyong pari pakasal, di yung kumimong ninong ana. Pero kung ingon si Padre nga, sige, ato nang ischedule nyo hang kasal dire sa Bohol. Umanas pa na Darwin dire, siguro kami yung ninong ana. Sige ba? Kanang pero unsa di pa di ay may makapa-schedule ani kang Father Darwin munganha lang mi sa Bohol. Dili gyud te, di gina may tabo te king ano man.
kinahanglan gyud mo magistorya na yun, no? Pero mingos pa O, Darwin first gali, mo. mingos pa Darwin gali, go to your priest, pasabot, adto mo sa inyo magpakasalan niya. Ang amo lang ana is ikatikay si mo ang bana para sigurado nga makabalik, makadawat og sakramentos bunyag, Oh, sakramentos sa bunyag. Oh, ana te? oh. Kunya ang baptism, diha na lang po mi magpabunyag. Ay, pwede. Magkasabot mo doon ni Padre na, Padre, hindi na ubunyakan O, akong pati ang kukuan. kumpil, pati ang kumpil, brother. Ay, ang kumpil te, murag bishop na te. Ato sa lain ni Padre Darwin lang, kay murag ka ng kumpil, bishop mo na. O, bishop di na. Oh, bishop ng kumpil. Ato lang ka ni Padre Darwin ha, ato lang ipaibalo na. Ari lang mo, O, sige. dire, ano na to paibalo. Nag-chat naman ko ni mo, brother. Ha? Nag-chat naman ko sa imo sa atong kuan bitaw ka ng Tagbilaran Healing. Oo, Sa ni? oo. Ikaw lang te. Kanang mas may mga makari, dire. Di man mi diha suhito, brother, na batay riso ka ng kuan diha ka ng hotel or lodging nga pwede namo diha ka istara ni sa akong asawa. Na, Nabi ka nang bulang sa Tagbilaran Healing unsa na office. na ate. Na kayo. Unsa may ngan, brother, kay aron unsa may ngan nga kanang maayo pud kanang maayohon pud nga ka hotel, brother. Ako lang i-chat ni mo te, ako lang i-chat ni mo. Sige, brother, aro kanang mga duha ka hotel ug aron namin choices ba. Kay i-research pa man na ako sa Google. Sige te. Dili na sa syudad sa Tagbilaran te ha. Ha? Dili na sa syudad sa Tagbilaran. Kanang duo lang sa atong office diha sa Tagbilaran. Dool sa office pero dili na sa Tagbilaran. Ano ba? Sige te, ako na i-chat ni mo te. Sige. Kanang duo lang kay di siya ganana nang mabiyahe og layo. Pero Oo. gusto. Ato siguro doon. Sige, salamat. Ato siguro doon nga manakura niya ang office. Salamat kay brother Jando ha. Sige te. Salamat tayo. Magkita na lang ta dihag makaabot mi diha. Yay! Salamat. Yay na. Sige te. Wa pagali ko yun. Sige te. Bye-bye. Salamat kayo. Salamat po. Ayan. So, kuratan dag-ahat atoy. I-process na og moingon bas para Darwin og dire gali okay ko kuan kong ninong pero og kanang go to your place sa inyong lugar di gina mahitabo. Ato balikon tong gamit, balikon be. Balikon ha. Ingon siya, wala kuno'y mabasa. Balikon. Now I tell you that you are Peter the rock. And it is on this rock that I am going to found my church. Gyud ay. Kanang found, nagibutang diha, verb present tense na siya ha. Dili na past tense sa find. Nagbabay ninong dyan do. Now I tell you that you are Peter the rock, and it is on this rock that I am going to found my church. Kana siya, dili na past tense sa find. Kaya ang bingo galagag I will, ang magsunod ana, verb present tense, dili pwede isunod diha ang past tense or ang noun. Munang kanang pangutanan di Bacalares, asa mabasa sa Biblia, I will founder my church. Wrong grammar na. Gapaila lang mo nga ang inyo ang pastor minus sa English grammar. I will founder. Kausa naman tao na nagspila man ka nag 4 years niya I will founder. Elementary pa lang gitudlo na. Bingon gali ka I will ang magsunod ana verb present tense. Nanglitan, player ka, ikaw ang player, ikaw ang noun. Uli ka sa inyo ha. I will play my ball. Sakto ba kami yung kagarog?
I will player my ball. Hastang sa'yo pa, I will player my ball. Sayop tayo. Anang litan? At ating butang. I will run. Run, di ba? Lahi man ang past tense sa run, kaya ang past tense sa run kay R-A-N man. Oh, run, R-U-N. Oh. I will run to the store. Sakto ba nga ang I will run mo is past tense? I will manggali, I will. Present form, I will. Kunya ang imong sumpay kay past tense. Kung sa may past tense sa sa found diha, kung sa may past tense ana, founded. Founded. Kasi anang I am going to found my church. Kanang found diha, sa man na siya? Verb present tense. Kung sa iyahang past tense, founded. Sakto ba, mingon ka karob? I will founded my church. Dili maoy. Pastor, 4 years, I will niya isunod noun. Wala, kamo, magnilabanin mo, lalabanin ng palpak sa inyong pastor. Kamugod. Oh. Oh, sige, mamaya Brajando, papasok daw dyan si Ahmad Domer sa Zoom, 9 p.m. Pag-usapan nyo daw topic, scientific and authenticity of Quran. Hindi ba sabi ko, pag may sadya sa akin, dumirekta sa akin na huwag itulay sa ibang tao? Ha? Gaya nung dati, tinulay sa ibang tao, sabi ng kanyang tulay, kapag nag-ad hominem ako, talo na ako. Talo na ako. Nung nag-ad home si Esquilona, tinanong, teka, may rule siya eh. May gawa siya sarili niyang rule eh. Na kapag nag-ad home siya, talo na siya. Nag-ad home siya ngayon. Anong sabi ni Esquilona? Hindi akin yan. Sabi ko sa kanya, kung meron kang sadya sa susunod, Brad, dumirekta ka sa akin, umuyda sa ibang tao. Invalid ko ito. Kailangan niya dumirekta sa akin na kumausap, hindi yung idadaan sa ibang tao. Kung meron siya sadya sa akin, dumirekta siya para schedule namin. Hindi yung idadaan sa ibang tao, gaya ng ginawa niya dati. Bigla siyang sabi niya, biglang kumambyo. Sabi niya, hindi ako nagsabi niyan. Parang yung ang dating daan, pareho lang kayo ng style eh. Yung ang dating daan naman, Tutoy Bibo. Sabi, pumasok ka sa live ko. Nang pumasok ako pa sisisihin. Ba't ka kasi pumasok dito? Kaya kahapon, tinanong ko siya kahapon, sa'yo ba itong number 3287? Sabi ni Tutoy Bibo, hindi sa akin yan. Ba't ito tumutulay sa'yo? Binlock ko. Dinlock ko. Magkipag-ugnayan siya sa akin, siya niya daan sa ibang tao. Pipag-ugnayan siya sa akin, siya yung kumontak sa akin, hindi niya dadaan sa ibang tao. Ayoko yung ganun. Kaya nang nangyari, dinaan sa ibang tao. Sabi niya, pag nag-ad home siya, talo na. Nang siningil ko, sabi niya, hindi ako yan. Kaya, papasok daw siya, usap daw kayo ngayon. Ito alam ko kung ang kausap ko ay direkta ba sa bibig o dinaan sa ibang cellphone. Sige daw. Yung number sa screen, sige, ano mo yan? Ipatawagin mo siya dyan. Pag ang lumabas sa boses dito, hindi direkta sa bibig niya. Kundi dinaan sa ibang cellphone, papatayin ko ang call ha. I-end ko yung call. Sige daw. Sige, yung number sa screen, patawagin mo siya ngayon dyan. Gusto ko siya yung mismo makausap ko, hindi ba dahil sa ibang tao, gaya nung dati. Dinaan sa ibang tao, nung siningil ko na, sabihin ka agad, hindi akin yan. Sige. Sige bro, dyan sa number sa screen bro, patawagan na dyan.
Tingnan natin, baka tumawag si ano, si Esquilona. Gusto ko, magkausap ko talaga si Esquilona. Hindi ibang tao na tutuloy-tuloy lang. Eh, Esquilona ha? Kasi pag narinig ko dito, ginanon lang ang cellphone, ay, i-end ko yung call. Ginaganon lang siya, ayoko yung ganun. Gusto ko direkta. Sincero siya, direkta siya. Ayoko yung igaganon mo lang ang cellphone mo, dikit-dikit lang ganyan. Halimbawa, ganito, cellphone. Yung caller iba. Yung si Escalona sa kabila, ginaganon lang. Ayoko yung ganon. Kailangan talaga, direkta, nakaganon si Escalona. Para alam ko na siya talaga kausap ko. Hindi igaganon ng cellphone. Pangit naman yun. Ano nyo lang. Pasok ka sa TikTok live niya para rekta sa kanya. Ayun na naman. Patawagin nyo si Esquilona. Wag yung ako yung nagmumukhang sumusugo doon. Ayoko yung ganun na ako yung nagmumukhang sumusugod. Patawagin mo si Esquilona sa number ko na sa screen. Mayroon naman siyang cellphone. Tawagan niya ako sa number na yan. Para at least alam ko si Esquilona talaga kausap ko. Yan ang gawin mo, Brother Torren Singwa. Pakisabi mo kay Esquilona na kung talagang may siyang sadya sa akin, kausapin niya ako direktamente, hindi dadaan sa ibang tao. Kasi pag ako may sadya sa isang gusto kong makatalakay, halimbawa, si Brad Edwin Canonigo, hindi ko dinadaan sa ibang tao yon. Pastor Bacalares, hindi ko dinadaan sa ibang tao yon. Talagang ako'y direktang kumukontak. Alvin Sanchez, sino pa? Si Daryl Villanueva. Pag ako may sadya, dumidirekta ako sa kanila, hindi ko dinadaan sa ibang tao yan. Wag kayong tumuloy-tuloy. Kung may sadya sa akin si Esquilona, gusto ko siya makausap ko para kung sakali na muling mangyari yung paniningil ko, hindi niya sasabihin, hindi ako yan. Dati, naningil ako dati kasi sinabi niya, kapag nag-ad hominem ako, talo na ako. Siningil ko siya, sabi naman niya, hindi ako yan. So, anong nangyari? Di wala, nabasura yung Kasi nagpa-pretend na siya. No? 9 p.m. papasukin mo na lang sa Zoom. O sige, mamayang 9 p.m. Siya? Mag-message siya sa akin para senda ko siya ng link ng Zoom mamayang gabi at pag-usapan namin kung kailan namin pag-uusapan yung kanyang gustong talakayan sa doctrinal talakayan. Ako pa napili. Ako pa napili. Maganda sana kung si Windel yun, ano? Ako pa napili. No? Oh, sige. Tingnan yun niya. Dapat sana moderator lang ako eh. Ba't ako lang ang habol ninyo? Sabi mo kay Esquilona na dumirekta sa akin, hindi idaan sa ibang tao. Ayoko yung dinadaan sa ibang tao. Okay, kasi baka ako may sadya sa iba, ako ang dumidirekta, hindi ko dinadaan sa ibang caller. Okay, so alas 12:17 na. Panahon na para kumain. Panahon na para pumakals. Pakals, Timoy. Saan ko ba narinig yun? Sa Osamis kasi. Ganun sa Osamis eh. Brad, saman. Pakals. Pakals? Alam nyo, kapatid. Ano ang dahilan kung ba't nadaig ng kalaban si Adan at Eva? Dahil sa pakals. Ano yung pakals? Ano yung pakals? Sagot naman taga-Osamis naman. Pakals, Timoy. Nasamot, nawata kasabot. Meaning di ay kaon. Kaon. Okay? So, dirira ko kutob. Basig mamaya, mag-live tagbalik para unyang hapon na po niya upload. Ano na to ha? Sige, kay kaduara ko siguro kung mag-live sa kaadlaw siguro kay di po makayag tuloon. Pero Eugene ka po ba? Kaduara mag-live Eugene ka po.
Okay, dili na ko to. Bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!